So ako na muna magsimula sa ating Teka Moment. Ilang weeks ago, pinalita natin na kumbaga yung prices ng manok ay tumaas dahil nagkaroon nga ng problema dyan dahil sa Glenda. At ngayon sinasabi nga nila na nagsastabilize na nga ito at babalik na ito sa presyong between 135 to 140 pesos per kilo. Sinasabi rin na the supply of chicken has begun to stabilize. As early as the last week of July, with the intervention of the Department of Agriculture, damaged chicken farms in southern Luzon have been repaired and operations in chicken farms are normalizing. Sabi na rin sa Region 3, which is the primary source nga ng chicken sa ating bansa, pinump up na nila ang kanilang operations which resulted to additional supply at sinasabi nga na ang usual na tinitake na days para sa manok ay 29 to 31 days before they can be harvested. Ang nangyari kasi nung bagyong Glenda ay kumbaga lahat ito, kumbaga mula sa yung mga sisiw pa lang hanggang sa palaki na ng palaki, lahat yan na wipe out. So kailangan kumbaga mag-start from scratch. At yun nga ngayon, pinapump up na nga nila yung operations nila para mahabol nga kumbaga itong mga nawala na mga manok natin. At nakikita nga natin ngayon ay kumbaga nahahabol na nga ito at nagsastabilize na dahil sa presyo nakikita natin 135 to 140 na lang. Pero on the other hand, supply ng prices will only start to normalize by December para sa itlog naman. At ang pork prices naman ay bumaba rin, nasa 175 to 180 per kilo. Alright. Alam mo, hindi Good lang news yan, bukod sa may bagyong Glenda, nagkaroon din ng problema dati dahil sa delivery. Dahil nagkaroon ng port Actually, yun na congestion. yung mga farm to market roads din yung mga nasira. Kaya naging problema rin kung paano itatransport yung mga goods na ready na nga mabenta sa market. But we expect na everything will normalize by December. So good news dahil For the eggs yan. For the eggs. Ngayon, nag-normalize na lahat. Okay? Alright. Para hindi na chicken sad. Okay, Hashtag chicken sad. okay, bukod dyan, etong nagkaroon din ng ang LRTA ng bagong batas or yung pag-uutos kaugnay sa no inspection at no entry policy. Ito yung mga normal nang ginagawa tuwing panahon ng birth season o Kapaskuhan para sa security measure ng LRTA. Ilang araw matapos yung attempted car bombing sa EF3, mas pinili ng mga opisyal ng LRTA na higpitan yung seguridad doon. So i-inspect yan po yung mga gamit, lalo na yung mga bag, para hindi maabala. For sure, ito'y makakapagpatagal, magkakapagpabagal sa pila ng mga LRT. Pero para po sa safety, mas mabuting bago po kayo pumasok sa LRT, ipakita muna sa mga security guards yung mga bag ninyo na bukas na para hindi bumabala. Hindi, para na rin sa mga commuters, magbaon na rin sila ng konting pasensya kasi iba dyan, mahilig sila magmadali. Dahil yung binubuksan pa, naiinis sila, naiirita sila. So yung mga tao doon, ginagawa lang nila yung trabaho nila. And this is also for their safety and security. Kasi wala naman silang mga machine na para bang nakikita ng tawag doon, X-ray machine. X-ray machine. Kailangan talagang manual inspection Alam mo dahil yung mga naiinis, ito kasi yung Christmas season, yung mga regalong binalot nila. Nag-effort na ibalot tapos bubuksan. Pero wala po tayong choice. Kaysa naman may makapasok dyan ng mga terorista or kung anong masamang mangyari, mas mabuti na yung pinapataw nilang yan na no inspection, no entry ay sundin po. Alright, para naman sa aking Teka Moment, kung matatandaan ninyo, ang DTI nagkaroon ng Diskwento Caravan kung saan sila po ay nagbebenta ng mga discounted na mga school supplies para po sa ating mga mamamayan. Ito naman po ang Department of Labor and Employment ay nagkaroon din po ng magsasagawa ng Diskwento Caravan ngayong third quarter na ng 2014 kung saan sila po ay ito po ay para makaprovide daw po ng mga discounted na mga kagamitan para doon sa mga laborers naman para mas matulungan sila sa gastos kasi alam naman natin na pataas talaga yung presyo ng mga bilihin, lalo na yung mga kakailanganin natin at malapit na po ang Pasko. So ito po ang mga pwede nating bilhin sa Diskwento Caravan ng Department of Labor and Employment. Nandiyan ang canned goods, noodles, rice, juice, coffee, processed meats, condiments, milk, medicine, school uniforms, bags, shoes, bath and detergent soaps, and basic apparel. Ito po, babasahin ko lang po ng mabilis ang kanilang schedule. Sa Metro Manila, the schedule of the caravan, September 10, Caloocan City Hall, September 15, Pasig, September 18, Malabon Amphitheater, September 25 to 26, Marikina, October 10, Las Piñas City Hall, October 15, Quezon City Hall Plaza, October 24, Manila, November 7, Makati,
November 18 to 19, Muntinlupa. November 3rd week, Pateros. December 2nd and 3rd weeks, Taguig. December 15 to 20, Valenzuela. So, dun sa mga kababayan natin na ito nga gusto nila makabili ng discounted na mga items, ito po ay binigay na ng Department of Labor and Employment ang kanilang diskwento caravan at nabasa ko na kanina yung mga schedule. So, i-update na lang natin sila sa mga susunod pang schedule. Okay, malaking tulong yan sa ating mga kababayan. Sana nga, every time na magtatapos to, ma-extend din, ano? Lalo na sa mga malalayong probinsya. Lalo na Burr months, di ba? Syempre, papasok na rin yung Pasko. Lahat, naku, malaki gastos at nagtitipid na talaga ang lahat. Sana tangkilikin ng lahat ng mga boss natin. So mula sa good news mo, Dayan, isa pang good news, favorite ko rin to, dahil alam natin na itong freedom of information ay umaarangkada na sa House. Kasi sinabi nga yung Technical Working Group sa House of Representatives ay pinasa na ang Consolidated FOI Bill. Kasi sobrang daming versions before, actually 20 yan. Iba't iba yung mga versions na naglalayo na maipasa FOI. Pero recently, yung TWJ, itong Technical Working Group, ay naipasa na nga itong Consolidated FOI Bill. Pero sa committee level pa lang. Yung committee na to ay ito yung Public Information Committee ng House of Representatives kung saan na-approve nga itong Consolidated Bill kung saan kinonvene siya last October 2013. So magwa 1 year na siya. So at least before first year siya naipasa na agad itong Consolidated FOI Bill. Pero kailangan daw maipasa muna siya ng lahat ng miyembro ng naturang komite. Yung Proposed People's Freedom of Information Act, basically yung gusto dito mangyari na magkaroon ng access to government information sa lahat ng records at iba't iba pang mga dokumento. Kung alalahanin natin yung Senado, sila yung pinakamabilis na nagpasa agad ng version nila eh. Kasi yung usual kasi na process dito, merong version sa Senado, tapos meron na yung version sa House of Representatives, tapos ay pagko-combine nila yan. Kumbaga, i-reconcile nila yung iba't ibang mga differences doon. Kung usisain natin itong People's FOI, yung government agencies at mga officials, required sila na i-disclose lahat ng mga information at i-make available nga lahat ng mga impormasyon na to sa lahat ng mga kababayan natin. Pwede rin itong ipakopya at i-reproduce nga yung mga documents. Kasama na rin dito yung transactions and decisions ng government. Kasama na rin dito yung research data na nakalap ng gobyerno. Ang hindi maglalabas ng mga impormasyon ay maaaring o yung masisira din ng mga information, yung mga officials ito ay maaaring parusahan na mula sa 1 hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. Kung maalala nga natin may mga interviews tayo before, since 1987 pa pala. Yun yung sasabihin ko sana na ang 28 tagal-tagal years. na ditong nakaano. Buti kahit papano, nabibigyan na siya ng atensyon Yes, ngayon. kasi sobrang daming mga panatiko talaga na mga nagsusupport dito na every year talagang nilalaban nila na sana maipasa na itong FOI. So sana tuloy-tuloy na to sa House of Representatives. Okay, so mula